sobrang sipag po kasi ni Mami sa mga ganitong bagay. Eh, minsan nahahatak na ng gano'n. Kasi pag di ako pumunta, tatanggalan ako ng computer. Kaya minsan, namamotivate na ako. Eh, kailangan pumunta dito. Kasi mawawalan ng computer and dahil sa mga bata na makakapagkilala kay Lord. Naramdaman ko sobrang ang saya-saya. Parang nagbabantay ako ng kapatid ko pero mas mabait. Kasi yung kapatid ko sobrang kulit. So, nag-enjoy naman ako sa mga bata and sobrang saya naman. Madami po ako. Minsan may mga bata nagtatanong sa akin, "Kuya, anong gagawin sa ganito? Kuya, paano pag ganito?" So, syempre, sa experience ko nung nag-Sunday school ko nung bata, share ko na rin sa kanila yung gagawin nila. Yung response nila, sobrang helpful daw. Kasi syempre, pag di ko talaga sila tinulungan, di sila mapapalapit sa akin. So, nung tinulungan ko sila ng tinulungan, lalo sila napalapit sa akin. So, syempre ako, siguro for me, nag-work si God through actions na lang siguro. Kasi, tamad ako eh. So, ang ginagawa ni Lord, kinakausap niya ako minsan sa pagtulog, napapaginipan ko siya, "Nak, kailangan mong pumunta sa church, kailangan mong mag-serve." Kasi minsan kahit Sunday, aminin ko, ayoko talaga pumunta sa church. Wala lang akong magawa dahil, syempre, kailangan ako sa kids, kailangan ako sa praise and worship, kailangan ako ng mga bata, and yun lang po. Almost 1 year na po. Nag-start po ako ng ministry nung nagkinabuhan po kami sa bundok. Doon po ako nag-start din. Nag-DBBS din po, so doon po ako inassign ni Ate Ray para maging assistant teacher. Then hanggang ngayon po. Nakakapagod po pero nare-restore naman po pag nakikita mo po yung mga bata na masaya at may maraming natutunan sa Panginoon. Sa pag-uusap po sa mga bata po, dapat nandun po yung salita po ng Panginoon. Kahit kahit kulitan lang po, dapat nasa sentro pa rin. Hindi po ako pala share po ng Bible verse sa mga kids, pero may verse naman po ako na pinanghawakan po, yung Isaiah 60:22 po. "When the time is right, the Lord will make it happen." Ano po siya, parang yung mga desire na gusto ko pong mangyari na yung mga gusto ko po, parang di ko po siya kailangan talagang makuha agad. Kailangan ko mag-trust sa Panginoon ng buong buo na maghintay ng tamang oras, tamang panahon para makuha po. Para maging patient sila sa mga gusto nila na makuha sa balang araw at matuto silang magtiwala sa Panginoon. Dapat tahi o nakatutok sa may nakikita kundi sa hindi nakikita. Dahil ang nakikita ay lilipas, pero ang hindi nakikita ay mananatili magpakailanman. 1-4, kayo lang. 1, 2, 3, go! So don't you
matters in the ministry kasi nagbe-build siya ng relationship ng bawat isa. And then, yung spiritual growth nandoon din, nagkakaroon ng interaction. Yung dahil sa activities nagkakaroon ng interaction. And then, nagagamit yung gift mo sa ministry kapag may activities na ginagawa. And then, always, it should be na ma-involve sila. Kasi kapag hindi na-involve sila, sira ang activities na gagawin. Sira talaga. Pati puso magiging sila. Kasi hindi maayos yung activity na gagawin kapag wala si God. Kaya dapat ma-involve talaga si God. Number 1 yan. Una, syempre, bukod sa prayer, meron po kami devotional. Pag-devotion muna kami bago play. Di ba sa sport fest po, may devotion mo lang ginagawa bago mag-start yung sport fest. Kasi kailangan mo lang ma-feed yung spiritual. Kasi kapag na-feed yung spiritual, maayos na. Hindi magiging mali yung puso. So, yung po, nakaalay mo na kay God bago gawin yung activity. Kasi sabi nga di ba sa Bible, put God first. So, God mo, bata pa lang ako nagsaserve na ako sa Kisinis ko. Naging Sunday school teacher, and then naging center teacher. So, ano yan, dati 3 yung center ko. Diyan sa may Dulong Bayan, dito sa Diego Silang. And then, 4 pala sa Nawasa. And then, after ko sa Nawasa, didiretso ko ng San Mateo. Dahil may center din doon. So, 4 yung center. Mahirap po, physical, mahirap. Pero kasi pag nai-enjoy mo yung ginagawa mo, at may, alam mo naman, may ibabalik sa'yo ng Panginoon yung lakas naman. Enjoyable. Kasi gusto ko yung mga bata. Kasi, grabe yung mga bata, appreciative sila kahit sa maliit na bagay. Kung lifetime commitment ko nila is makapag-support. Pinaka. Kasi, alam ko doon ako gagamitin ng Panginoon. Makapag-support financial sa ministry. Kagaya ngayon, kahit na hindi ako part ng ministry or ng teaching ministry, lalapitin nila para makapag-support and bukal sa puso ko na makapag-support kasi yun yung naging first love ko ng ministry, yung teaching. Kinakausap ko muna yung ating mga magulang. Layunin po namin na maging kabahagi po ninyo para po sa paghubog ng ating mga kabataan. Hindi lang talinong natututunan sa paaralan, kung hindi katalinoang nagmumula sa salita ng Diyos. Jesus, the name above the name. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for Ito na ako lumaki. So, eventually, from Sunday school, naging teachers. I think mga 6, 7, 8. Masaya siya. Sa spiritual siya. Nakapagod, pero pagod niya, may saya. Sa ministry na ginagawa ko, lagi kong may peace, tas meron siyang gabay na binibigay sa akin. Yung Panginoon talagang kumikilig sa buhay. Ako doon, kasi kinilala ko sila, inaalam ko kung sila nakatira, para yung, talaga, mapalapit sila sa'yo. Tapos, syempre, kamustahin mo sila, kamusta yung araw mo, kamusta yung linggo mo, every time na magkikita. Habang nabubuhay ako, magtuturo ako at mag-serve sa Panginoon. I know, Lord, you are still the same.
Children ministry is very important in shaping faith because the childhood years are when a person's core foundation for life is being built. Sabi ni King Solomon sa Proverbs 22:6, "Train up a child in the way he should go, for when he is old, he will not depart from it." The verse instructs us to start early, giving children advice and in teaching them which path to take. And ang role ng kids ministry is to introduce Jesus to them at an early age. Sabi nga, it is easy to mold the clay while it is still wet. Pero kapag katuyo na to, mahirap na tong i-mold ulit. Magagawa ng paraan, pero may struggle na later on. So we have to take advantage of the formative years. Meron tayong tinatawag na 4 to 14 windows. Yung mga kabataan na nasa age bracket na ito ay very open to learning God, faith, and values. Para silang mga sponge na kung ano yung ituturo natin sa kanila, yun yung gagawin nila. If we teach them how to pray at an early age, and if we do it consistently, gagawin nila yon. If we teach them how to be kind, how to forgive, how to share toys, yung mga good attitudes na pwede natin ituro sa Sunday school sa kanila. If we do it consistently, gagawin nila later on. So kung ano yung natutunan nila during these years, it will serve as an anchor sa buhay nila. And kapag naging adult na sila, teenager, adult, and when they have to face tough times sa buhay nila, may doubts, may peer pressure, yung mga learnings nila, yung mga lessons, memories, and habits na na-build nila during these times, ay makakatulong ito to pull them back to the right path. So, same as true sa sinasabi ng verse. Now, for when he is old, he will not depart from it. Teaching kids at an early age is like planting a seed in a fertile soil. So yung trabaho ng kids ministry is to plant, to water that seed, and to have faith that it will eventually grow into a strong, deep-rooted tree that can survive any strong storm later in life. If one child learns to trust in you, then every moment brought me through. Little voices, hands raised high, faith awakening, reaching skies. And as I teach, you're teaching me how beautiful your love can be. Thank you, Lord, for letting me serve more than I dreamed,
then every